Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ginong Diyos at kaya kaming maluguday pa. Pasibayog Ginoo, pupuryanda ka at pasalamatan king kaurasan na ini. Pablasan Ginoo, iningat mo kami king peparuminggong may labas. Salamat Ginoo king sikanan at king blessings apag kalumuke kami king aldo-aldo. Lalapit mi Ginoo ing kapanyambian mi ngeni kaya ka sana Ginoo ing kaya kang Holy Spirit yaing pabal mo king balang metong at metong kaya kami. Makanyan mo naman ginuking anak, ang gamitan mo amunye king mensahe. Pagkalubanan may Ginoo sapat akabisnan, bangkan nita Ginoo nung nanuman dening, amanong buri mong iparas kaya kami. Ay apply milaking kaya kaming aldo-aldo pa mi biyebe. Patawaran mo kami Ginoo karing nanumang kakulangan mi at pagkakamali ming agagawa kaya ka. Itingan po kaya kaming panalangin kilagyo ng Jesus. Amen. Hi po, good morning po. So, ngayon po yung kakatamong announcements. Atchula po din parents, din PTF. Pinandit na mo po tandi na tangla nung datangla. I-recognize tala po tapos induction. Na po. Lalo pa po, no, di po tanamo. Sige po, magpatuloy tamo po kung kakatamo po kareng kakatamo pong announcements. So, kaya po ayan, kaya November 17, ita pong Encounter God Retreat, maganap po kaya ni King Church. So, ita pong aldong, ikayo pong kapatid na abe, kaya karetang group, care group, mayawad po yung tumagon na mo Kenny. Na po, keng 17, keng next Sunday na po ita. So, keng 24, November 24,
Yun pong kakatamo pong Harvest Festival and Thanksgiving Sunday. So, dito pong may atasan na nung ating kayo pong pwedeng i-offer king Diyos, kaya kakatamo pong ani, detang one-day baon, detang one-day salary, ang po pong age siya ba? Age. Yan. For others, height, times 5 po kano. Yan, sige. So, okay. Next. Then po ding steward for worship kaya susunod Sunday. Karang susunod pong mitataga na Domingo. Next. Ayan po yung kakatamo pong financial updates. Anya pong last November 3. Ayan po, tandaan pong color of the day at dahil mahayap yata ilang in charge care. Laban tayo po. So, then pong manyigil kanya kaya kayo, karetang utang nyo. Then pong mayop. Color black. Ayan, okay. Okay, happy birthday po. Karening kapatid mo mag-celebrate king Karelang Aldobaitan. Happy birthday kan John R. Baluyot, kang apong Carmen Bautista, Alan Pascual, Daniel Ace Mendoza, and Elisa Gorospe. Mag-celebrate na pong birthday dangening Aldo. At bukas naman, mag-celebrate siya po yung Roniel Baluyot, Maria Lisel Baluyot, Janela Salita, kang 12 Pink Floyd Canlas, Ralph Jansen Gorospe, keng 13 Rose Ann Umagtang, Jonah Gorospe, Norbert Macraig, Michelle Cortez, Jovi Maniago, Beldrin Paras, Sabrina Cristal Gorospe. Keng 15, mag-celebrate sa po Robin Baluyot, Jeremy Baluyot, and Jeffrey Sarmiento. Keng 16, happy birthday po kang Kaden Fritz Maniti. So atin pa pong mag-celebrate birthday ngayon. Happy birthday po kaya kayo, iyabeda kayo po, karang katang panalangin. Pagkatatala po. Same time, king kakatang kaibigan. So, agkatanda ko pong talakad para po abe-abe tayo pong purihan ng kakatang Ginoo.
that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Oh, am I that you are mindful of me, that you hear me when I'm gone? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. You're amazing. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, have called me friend. God Almighty, Lord of glory, have called me friend. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Palakpakan tayo po yung kakatang Ginoo.
magsimba is importante po na balota mo ng nining kaya katang sa samban. At dapat tayong kilala. Dahil as a Christian, alitaya mo po kapod pakiramdaman ing Ginoo. Importante po na kilala tayo. Dahil ing Ginoo po ing pinuntata mo ken. At ala ng aliwa pa. And sinacrifice na pong Lord ing bena para ligtas na katamo king kaya katang kasalanan. Truly, God is unchangeable. God is unshakable. God is unstoppable. Indeed, you are God alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plans. That's just the way. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Changeable, unshakable, unstoppable. That's what you are.
from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Tunay nga, Panginoon Diyos, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagpapahintulot sa lahat ng mga bagay upang makilala ka, upang maintindihan namin, Panginoon Diyos, ang iyong kapangyarihan. At sa pamamagitan nito, o aming Ama, mapagpalang Diyos, nais po namang ipahayag ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa iyong dakilang kalooban. Na makita namin at maranasan ang iyong pagkilos, ang iyong presensya sa sandaling ito, samantalang kami nagkakaisa sa isang diwa. Ang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon Diyos, upang makipag-usap sa iyo, upang ilapit sa iyo, Panginoon Diyos, ang mga karaingan ng bawat isa sa amin, na sa aming pagtitipon, naniniwala kaming narito ka, sapagkat ikaw ang nagsalita sa isa o dalawa o tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, nasa kalagitnaan ka namin. Ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa sandaling ito ay kumikilos at nalalaman ang laman ng aming puso, laman ng aming isipan. Ano man, Panginoon Diyos, ang aming mga pagkakamali. Ano man, Panginoon Diyos, ang mga naging sagabal at mga pagkukulang namin at kalabisan, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Kung paano nilalapit namin sa sandaling ito ang iyong mga anak na narito, Panginoon Diyos, para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang anak, Panginoon, sa pag-aaral, sa trabaho, minsan, Panginoon Diyos, may nararamdaman sa kanilang katawan, sa kanilang magulang, Panginoon, dinadalangin ko po siya na patuloy mo pong pakinggan ang kanyang panalangin upang lalo, Panginoon, na maipadama mo sa bawat isa na kahit kailan hindi ka magkukulang sa amin. Lalong higit sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, sa aming mga trabaho na kailangan ng katalinuhan, karunungan at maging kalakasan, ipagkaloob mo po sa bawat isa. Yes, Lord, salamat po sa buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, na narito ang iyong mga anak nakaupo kasama namin. Umaasa sa iyong biyaya at sa iyong awa. Ang iba, Panginoon, ay nasa kanyang tahanan, kasama sa pananambahan. Nasa ibang bansa, Panginoon Diyos, na malayo man sa piling namin. Pero, Panginoon Diyos, sa sandaling ito, ramdam namin ang iyong presensya, ang iyong kabanalan, samantalang kami ay nananalangin. Kung paanong nilalapit, Panginoon Diyos, maging ang aming bansa na kung saan kami nakatira, sa aming mga leaders, sa aming president, mula sa administrasyon, Panginoon Diyos, sa executive,
sa judicial at maging sa legislative body ng bansang ito, Panginoon Diyos, nilalapit namin sa iyo. Pangunahan mo po, Panginoon Diyos, na magkaroon ng pusong walang ibang tinitibok kundi isang tapat na paglilingkod publiko. Dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, itong barangay na kung saan kami nakatira, pagpalain mo po at manatiling nasa kaayusan, nasa kapayapaan at nagmamahalan at nagpapatawaran ang bawat bahagi ng community. Dahil itinayo ninyo, Panginoon Diyos, ang iglesyang ito sa lugar na ito, Panginoon Diyos, upang magsilbing ilaw, konsensya at pinanggagalingan ng kabanalan. Na lahat, Panginoon Diyos, ng ministry, Panginoon, ng simbahang itinayo ninyo na tinawag na Disciples United Methodist Church, ay maging pagpapala sa lahat ng naaabot. May pahayag, Panginoon Diyos, ang iyong pagliligtas at maramdaman ng iyong pagmamahal sa pamagitan ng simbahang ito na kung saan kami ay inyong tinawag upang sama-sama kaming maglingkod. Salamat po, Panginoon Diyos, at maging sa pananambahang ito na kung saan, Panginoon Diyos, ay kasama ka namin. Patuloy ko pong dinadalangin sa iyo ang mga leaders, council, maging, Panginoon Diyos, ang mga organizations na kung saan, Panginoon, sama-sama kaming naglilingkod sa isang diwat kaisipan. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, sila na magse-celebrate ng kanilang birthday. Pagkaloob mo po sa kanila, Panginoon Diyos, ang isang buhay na punong-puno ng pag-ibig at pag-asa. Sila na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, Panginoon Diyos, iabot mo po ang iyong mapagpalang kamay upang ipagkaloob ang kanilang panalangin at tanggapin mo naman higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang kanilang handog na pasasalamat dahil sa katapatan mo sa kanyang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, siya na narito, nasa kanyang tahanan, nasa ibang bansa, na may karamdaman sa kanyang katawan, na plusin po ninyo, Panginoon Diyos, ng inyong mapagpalang kamay upang ipagkaloob sa kanya ang kagalingan. At sa pamamagitan, Panginoon Diyos, ng pananambahang ito, ay kasama naming nagdiriwang ang anghel sa kalangitan sapagkat wala kaming nais kundi magkaloob, mag-offer ng isang mabangong handog na pananambahan sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Hinihiling ko po ito at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. This time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11, si Madam ay patuloy ang Oh, pagsulong. Jane, ka naman yan ko. Wait mo. Ma, mamiyalan kami paning takyalan ko. O sige anak, kakalala kayo na. 1, 2, 3, 4. Ay! Ay, 4 na pala. At itapang junior league. Ay, what? Ano po? Ito na lang teacher ka rin. Nano kaya ang story ngayon
excited na ako mag-youth. Sigurado mas masaya kasi yatin lang si Ay. Pagal. Dungog na ka, kauli mo, dakal ka pa ariyan. Ay, atin kaya pa na activity ngayon po, tanaw gawang requirements. As a youth, nandito merong challenge na I'll face you kayong ministry. For me, time. Kasi anyang anak ko, sabi ko, excited ko maging yun. Kasi nga masaya. Atin lang count, makanita. Though, masaya naman, yung pa maging kayanakan. Pero, atin din palang part na aliya masagli. Kasi, ali naka-free eh. Aliya mo Kenny dudurot in time mo. Atin ng school. And, syempre, priority na yung school. And, itapin, naka-amazing ni Lord kasi patuloy na ako pa rin gigay na kahit super kapagal king school, dahil gagawan, tapos kauli mo, isundo mo lang ba, diba? Pero ito, sustain na ako pa din, niraras ko pa din Kenny na safe. Kaya bet na kayo, makapag-join ko pa rin ka rin activities tam. And patuloy na mag-grow ko pa rin king ministry kahit na mapipit na yung oras ko king church and school. Ito mo. Tingnan po yung taong dalahin, king lagay ng Jesus. Amen! Thank you guys! Ingat kayo! Tara ate, magkapeda mo na naman din gawang bukas eh. Ay, hindi sa requirements ko, lipang ko lang na lang karakal. Next time na ako mo, bawi na akong kayo. Bye kayo, enjoy! Next time. Hindi ginawa mo din assignment mo kanyan. Gagawin ko na po. Sige, magluto ka niya. O Dea, lumang na ka mga na. Sige ako, ma! O sige, Kenina. Hindi na Dea, mga na. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. O Ginoo, napasalamat niya ni Aldo, listaman mapagkalyaing pamikatawan, hindi na nung kong pamuring sikanan para gawan ng best ko bilang ima. Anya ibe ko rin ang best ko at oras ko para kaya. Amen. Maya paabak po, kaya kayo nga. Akakit ko po. Good morning po. Ako po yung may piling ini para i-testimony ko kano about time. Makanano kaya ba, alalaan ng oras ko para king Ginoo. At makanano kaya ba, alalaan ng oras ko para king pamilya ko, kareng anak ko, at para king obra ko. Sabi ko, simply pero masakit. Sabi ko, spending time with God is essential in our Christian life. Metong ko pong working mom, magobra po king hospital. Balo yun naman po, in weekends, medyo hectic ya po kaya kami. Ala po talagang day off in hospital. At balo yun, in Sunday, kaya po talaga, asisimba kahit
pilan. Kahit once a month mo po, minsan po, eko po talaga makasimba. 2 months, 3 months, minsan. Minsan po talaga, in Sunday, talagang mangay na ako kung bakit eko po talaga makapagsimba. Kasi po, within 7 days, in Ginoo, kailangan niya po, kailangan tayo pong magpasalamat. In metong aldo, na milabas king kidob na ning paruminggo. Balo yun naman po, di ba? Kung makanano ya po, kahektik talaga yung obra ko. Minsan po kasi, metong ko pong membro ng MAYAF, dati, minsan, ako po talaga makapag-prayer meeting, ako makapag-vesper, ako makapag-Bible study, pauli na ning kakong obra. Minsan po, alalaan kayo mo po yung pamagsimba kung king kapilyo. Yung talagang meto nga aldong, every Sunday ako makapagkay. Pero, once na makapag-day off kong Sunday, talagang, pupuryan kayong Ginoo. Miblas ko, piblasan ko rin anak ko para mo po makapag-attend kong service. Kasi, in 7 days, nakakayanda mo. In metong aldong, di na nakataning Ginoo, kasi kanan at katapawaran. Ibiyataya po yung metong aldong Sunday para makapagpasalamat tamo at makapag-praise tamo king Ginoo. Mo po laging, nakatambay tamo po lagi kimbale. Kailangan po puryan tayo at pasalamatan tayo ing Ginoo. At makanyang kaya pong lalaan, ing oras ko, pag aldo na ning day off ko, makapag-praise ko king Ginoo. Minsan nga po, mag-obra ko. Bengi pa po. Adya ko na yung uniform na rin anak ko. Bengi pa, yung suswanda rin anak ko para bukas, mag-obra at mag-aral. Pagluto kong maran. Makaya dyan. Dahil po, pauli na po ng kakong obra. Dahil po talaga very busy po talaga yung hospital. Sabi na po king Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 to 8. At in katataulian po, Ecclesiastes, verses 3, verses 3, hagaya pong 11. Sabi na po, there is a time for everything. A time to be born, a time to love, a time to peace, at katataulian po, a time to die. Kaya po sabi po kayong nini, luguran tala po ng pengari tamo. Ima, tatang kapatad, dahil, etabalo kung kapilan nakatamo ko anan ng Ginoo. At makanyang ko pong lalaan, ing oras ko, para kareng, ima ko, tatang ko, kareng anak ko, ingal doning day off ko. Para baluda, kung baka nano ko kaduguda, ima. Sana po, spend tayo in oras tamo para karela. Dahil tamo balo kung kapila nakatamo ko anan ng Ginoo. Spending time with God, with our family, our children, yung pinaka-importante at pinaka-maragol, aking biyeta mo, lalong-lalo na. Tayo kakalingwan ng Ginoo, na iyang maging sentro na ng kakatamong biye. In Jesus' name we pray. Amen. Takal pong salamat, God will be the glory. Si Kristo hahigit sa lahat.
Buklatan tala po rin kaya katamong Biblia king pangabasa na ning banala kasulatan na mayakit king Psalms chapter 90 verse 12. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. May panwanan tamo po karingamanong mebas. Salamatan og gining Dios nganing kaumaga niti. Salamat karening anak areti uling keng muradang edad ibibieda ing karelang panahon at oras para suiwanda ka. Nawagi ning Dios king karelang pamandagul so panyula bang kanita lubusan da kang akilala at magamit la king kang ubasan. Panalangin ko puring karelang pengari nawagi ning Dios ipuspus mo karela iting mayap bang kanita ginin Diyos, dening anak areni ay tukidalawa king iglesia at maging dalan bang kanita, lalo lang sumuyo kaya ka. Kaya king karelang pamag-aral ginin Diyos, sopan mula bang kanita,
makapag-aral lang maayos at ipagkalumuing sablang pamangailangan da. Ito po yung kanakong panalangin, kilagyo ng Yesus. Amen. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Dabtan po ikakatang pamanay.
pamamagitan ng mga handog ng iyong mga anak. Kung saan, Panginoon Diyos, hinihiling ko po ito na iyong pagpalain at gamitin sa iyong gawain at ministeryo. At sila naman, Panginoon Diyos, na nagkaloob ito, ibuhos mo ang masaganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po kay Bat na po ning closing song, ay closing hymn. Hindi tayo po yung katamong dedication ng Puan Binyag na po. At good morning po! At yuta mo po king Stewardship Month. So, yung Stewardship Month, paganakana po kaya katamo, metong tamo pong katiwala. Pero siyempre, every year, hindi nang tala pong pansin ding kaya katamong ining stewardship ay ni at may papakilala ya kaya katamo ihing kayang kabaldugan. Pero ngayon, ulitan tala mo po, yung stewardship, patapos sabihin tayo po, kapag pinag-uusapan po natin ang stewardship, it is comes from the Greek word oikonomia or economy, which means management of the house or household. So yun po yung pinanggalingan ng isang steward. Pag sinabing steward, ikaw ay katiwala ng isang sambahayan. At kung paano mo yun ay pag-igian at ayusin, yun ay ang paraan ng pagiging mabuting katiwala at doon ka hahatulan sa ginawa mo sa iyong pagiging katiwala. So, nag-evolve po ang meaning niyan at ginamit sa New Testament. Ang kahulugan ngayon ay man's management of his whole life in response to God's love. Ginamit itong kahulugan kung paano ang isang mananampalataya ay ini-spend niya yung kayang time, talent, and treasure sa buong pagkataon niya kung paano niya ngayon mapaglingkuran at mapapurihan ang Diyos. Kaya dito po, sa Stewardship Month is a time to focus on stewardship. So yun po yung ating Stewardship Month ngayon, a spiritual practice that involves being grateful for what God has given us and using those gifts to love God and others. So, eto po yung ating pagbubulayan. Honor God with our time. Halos tantamount po siya sa ating tema, using our time for God's glory. Paano mo ginagamit ang oras mo? Yung oras po ay mayroong kasabihan, time is gold. Ngayon, nag-evolve yung kasabihan, ang ginamit nila ay time is more than gold. Totoo po yun. Lalo na yung mga nasa panahon ng kanyang mga nalalabing oras sa kanyang buhay ay kinikilala nilang maiksi na lang. Kung sino man kayo, sana wag naman. Pero ganun pa man, ang oras po ang isang balance sa lahat ng tao. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng 24 hours. Isang araw. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng ganitong pare-pareho ng sapat na oras sa bawat araw. Wala pong nabubuhay sa mundo na 25 hours a day. Lahat po tayo ay nabubuhay ng 24 hours a day. The question is, bilang isang mananampalataya, saan mo ginagamit
ang iyong time. At ang time ngayon na iyong ginamit ay hindi na pwedeng ibalik pagkatapos ng naubos. Maniwala kayo pong bukas ay na November 10. Alin na po November 10 bukas. Pero yung sabihin, mo na balik yung November 10. Kaya napakahalaga po ng time. Sa ibang mga nagtatrabaho, ang oras nila'y binabayaran. Ang oras nila'y napakalaking halaga. Kaya para sa kanila, wasting of time ang makipagkwentuhan. Wasting of time ang fellowship sa ibang bagay. Pero dito, bilang isang Kristiyano, how to honor our God using our time. Sa ating pong tekstong hindi masyadong mabasa, sa Psalms chapter 90 verse 12, ay ganito po ang ating mababasa. Sabi niya, dahil itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ang isang salmista na kinikilalang mahusay at matalinong tao, ang layunin ng kanyang panalangin diyan ay itanim sa isip ng bawat tao, ng bawat individual, na ang buhay sa mundo ay maikli lamang. Maikli lamang po ang oras sa mundo. Lagi nating isaisip yan. At kapag sinasabi nating maikli ang oras, ibig sabihin, inaanyayahan tayo na gamitin natin ang oras na iyan sa kapakipakinabang na mga gawain. Kaya mayroon po akong tinanong, kung darating na ang Panginoon ngayong araw na ito, ano ang gagawin mo? Sasabihin niya, susuko ko na yung buhay ko sa Diyos. Magsisimba ako. Ba't hindi mo pa gawin ngayon? Kasi maikli lang ang buhay. Hindi mo na pwedeng maibalik ang buhay na pwedeng mawala sa iyo. Kapag wala na ito, doon pa lang natin malalaman ang value ng oras. Kapag hinahanap mo ang isang bagay na pangkaraniwang mong makikita, kapag ito naman ay hinahanap mo at hindi mo nakikita, ibig sabihin, naiintindihan mo ang value ng isang bagay. Naalala ko po nung meron kaming project sa isang church, sa destino ko po sa San Esteban. 2001. Tagal-tagal na, no? 2001 hanggang 2005 po ako doon. Meron kaming parang project na ganito, baluster. Dati, pag nagbabangka kami papunta doon, makikita mo yung mga malalaking ipil-ipil na pwedeng gawing milasikaso. Pero niyang kailanganan miyuna na kami, itang makanitaya pala yung value na ning meto nga bagay. Diba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, kapag nawala yan, hahanapin mo rin yan. Malaking value niyan sa iyong buhay. Tingnan mo yung oras mo. Kapag inahabol ka na ng oras, malalaman mo kung gaano kahalaga yung oras. Aranasan niyo po bang munta ka king meto nga event, king kang obra, king pamag-aral, tapos sakay kang jeep. Patang sakay kang jeep, manaya kang oras, kay batiya balang kanto paparadaya. Nakang kasora, at impang makasorang metong, kanitaya papakargang gas. Ay, nukoy mo na, balong makanano kang, anong pwede mo, bayaran ko na nga yan, ala na kasasakyan, diretso mo na, amo na mo na. Kanita may puwakit kahulagay ng oras. Kaya, ang sabi ng salmista, sabi niya, dahil itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin, upang kami ay dumunong. May panwala tayong buhay. Hindi mo na pwedeng maibalik ang buhay na pwedeng mawala sa iyo. Kapag wala na ito, doon pa lang natin malalaman ang value ng isang bagay. Naalala ko po nung meron kaming parang project na ganito, baluster. Dati, pag nagbabangka kami papunta doon, makikita mo yung mga malalaking ipil-ipil na pwedeng gawing milasikaso.
Isang panalangin ng pagtanggap. Isang panalangin ng pagtugon sa katotohanan ng buhay. Sabi niya, itanim namin sa aming isip upang kami ay dumunong. Matututo pala tayo, kapatid. Matututo ang bawat isa sa atin ng mga mabubuting bagay kapag itinanim natin sa ating isipan na maikli lang ang buhay. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa. Pero sabi ko nga, pagkatapos ng isang araw, parang isang segundo lang ang natapos. Balikan po natin yung kahapon. Balikan mo yung kahapon. Bahambala mo itong segundo na eh. Kaya ba't hindi na naman yung pati ngapon? Kaya po, tanim natin sa ating isipan na maikli lang ang panahon. Itanim sa isip natin upang tayo ay dumunong. Ang galing mo ng salmista kung paano niya yon itinuro. At kung paano natin itanim sa ating isipan ang halaga ng oras, una, kailangan nating alamin kung ano yung priority natin sa buhay. Nino rin priority mo. Naalala ko po, nung kabataan kami, mayroong nag-lecture na pastor. Tumayo yung mga babae, sabi niya. Tinalakad lang rin babae. O, harapan niyo rin lalaki. Harapin ninyo yung mga lalaki na yan, mga binata na yan, mga kabataan na yan. Sasabihin mo sa kanila, hindi ikaw ang priority ko. Na. So, what is your priority in life? Kapag hindi natin alam yung priority natin sa buhay, mahihirapan tayong magamit wisely yung ating time. At sasabihin natin, priority ko yung Diyos. Priority mo ang Diyos, pero kumusta ka? Nananalangin ka naman ba? Nagbabasa ka naman ng Biblia? Priority mo yung Diyos eh. Priority ko yung aking mga anak, yung aking pamilya. Ang tanong, totoo ba? Kung priority mo ang iyong pamilya, dapat sa isip mo ang kagandahan ng iyong pamilya. Alam mo ninyo, ang sikreto ng i-prioritize ang isang bagay upang lalo tayong dumunong. Siyempre, alin pa ba yung paboritong versikulo ng mga Metodistang Kristiyano na napakahirap naman sundin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, sabi sa salitang Ingles. Kaya, ang sabi po, ngunit higitlah sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Isang paanyaya po ng Panginoon kung paano natin i-prioritize ang buhay. Mahirap po minsan yung uunahin ko ang Diyos, pero nag-aaway yung bagay-bagay sa ating mundo. Pag sinabi nating prioritize God, ibig sabihin, ang priority natin is to glorify God sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung nalulugod ang Diyos sa iyong ginagawa at sa aking ginagawa, for sure, ibubuhos niya yung masaganang pagpapala. At kapag pinriority natin ang Diyos, hindi lang yung pagpunta sa Bible study, pagpunta sa pananambahan, ang priority, pag pinrioritize natin ang Diyos, ang sabi dito sa version na ito, ang ganda ng kanyang version, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, ano po yung lesson dito? Sabi niyan, what makaniniya? O sige. Sabi, focus on what is truly important.
mag-focus po tayo sa pinakamahalaga. Lalo kayo po itang ating pong survey, saan inuubos ng tao ang oras niya ngayon? Balo yun na yung pakibat. Ano po? Alam mo ninyo, nung bata ako, kinukwento ko po ito siguro, nilalagyan pa ng uling ng lolo ko yung talampakan. Kapag may burayi ito, mabarog ka buldit. Namburi na sabihin, dapat ay kaluluwal ka hanggat ay nakapalwalan. Kasi pag may burayi ito, beri sabihin liluwal ka. Ing kapatay na ing kaagaw na ning time na ning oras ka rin pengari dati, kaya anyang anak nga tandaan ko, pero magkwento ko po, kay karanasan, itang piyalong keng luwal. Baloy po ngene, may bugmunon tulak ding anak, baka mamyalong laking luwal, lela pabisa. Makayarap lang keng computer. Anyan yung pandemic. Wakakit ko din anak mi, puros na lang mo mag-computer. Ginawa kong basketball court kahit new life. Baka rito hindi na kami physical. Kasi nung nuka rin may in-spend in time mo ngayon, oras ay iyang maging biye mo bukas. Kaya, identify your priority. Identify your priorities. Makanano mong pinrioritize, paano mo binigyan ng priority ang Diyos sa iyong buhay? Paano mo binigyan ng priority ang pamilya mo sa iyong buhay? Na kaya mong gawin ang lahat para sa pamilya. Na kaya mong talikuran ang kinagisnan mong nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo upang sumunod sa Diyos. Yun po yung priority. Pag sinabi natin i-prioritize natin ang Diyos, kaya mong talikuran lahat para sa Diyos. Kaya mong kalimutan even ang iyong sariling pride para sa Diyos. Kahit na nasasaktan ka, gagawin mo yon para sa Diyos. Bakit? Kasi priority mo si God, hindi ang iyong sarili. Priority mo si God, ibig sabihin, ano ba'y sinabi ng Panginoon? Mahal ng Diyos ikaw, at dahil mahal ka ng Diyos, mahal din ng Diyos ang mahal mo. Family, relationships, personal growth. Alam mo ninyo, minsan may karanasan din ako. Meron kaming retreat. Nagtanong sa akin yung retreat master, nagtanong sa amin, ano yung gusto mong ipag-pray ko sa iyo? Nakakalungkot. Hindi ko man nabanggit yung pamilya ko. Ipag-pray kayo po yung peace. Kapayapaan sa mundo. Nabanggit ko ng lahat. Pero minsan nakakalimutan natin yung family. Kaya wag po natin kalimutan, even sa ating panalangin, unahin po natin sa ating panalangin ang mahal natin sa buhay. No? Prioritize our family, our relationship, and our personal growth. Set boundaries. Kapag sinabi natin, focus on what is truly important, mag-set ka ng boundaries. Learn to say no to non-essential commitments. Na minsan po, ini po yung, ako, personal ko po itong assessment sa sarili ko. Ito yung hindi ko galam gawin. Napakahirap po akong mag-say ng no. Minsan, buti ito yung misis, paalala na ako. Ikakanyan, malambot ka arong yan. Malambot siya Ika malambot ka arong, sigurado, hanggang kay, so parang biyame kanya ng burite yan. Pero siyempre, ito pala yung gusto. Yung gusto, learn to say no to non-essential commitment. Mabiyasa tamo pong tumanggi.
karetang dapat gawan. At hindi pong pangatlo, sabi na, schedule priority first. Ensure time for what matters most. Schedule priority first. Kaya yung estudyante, potang manag-aral ko ang lesyon. Deactivate sa yung Facebook you. Kasi, priority mo, anyang lukluk ka, yung priority mo mag-aral, manigaral. Pero anyang may muklat kang Facebook, kakalingman mo manigaral na ka pala. Kakalingman mo manigaral ka pala, aliwaning lalon mo. Mag-browse na kami ayaliwang bumakanyan. Na, may gisa niya yung metong oras, hala ka pa palang penigaralan. May gisa niya yung malbek ang YouTube, lalo na niyang mi-open yung makanyan. Pastor, sasabi ko, kwento mo tayo sarili mo, pareho tamo po at ang gagawa ko sermon. May buklat siya makanyan ng Facebook. Ay, ala na lumot. Ay, lak pa palang gawa sermon. So, ano po yung ibig sabihin yan? Schedule priority first. Tayo rin po sa mga magulang. Schedule po natin kung ano yung priority natin sa buhay. Sasalikan taba. May palabas ka ketang kumari mo. Kalingwan mo nang magluto ka pala, may pagkwento kayo mo. Ay, saguli, magluto ko pa. Yung masakit po tami, lang nis po, makasindiya paling ka lang mo. Nebo, simpleng bagay na pwede may pong gamitan ingkek ang oras, gagamitin natin ang oras natin to focus on what is truly important in order for us to glorify God. Priority. Ano po? Pangalawa po, plan. Ang sabi po dito, meron po, hindi po natin, kasi ang Diyos naman gumagawa siya in a mysterious way. Pero mas maraming nagagawang mabuti ang pinagplanuhan. Ano po? Tutupin ating magagawang mayap king bagay na emo pinagplanuhan. Kalupadaring magposken. Biglaan lang. Biglaang date. Tara. Pero pag pinagplanuhan, drawing lang. Pero po kapatid, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway, walang kahihinatnan. Plan. In order for us to honor God with our time, magplano po tayo. Paano po yan? Ang sabi po dito, schedule your plan, your time wisely. Madalas din po sasabihin din, kaya na time management. Pag sinabing time management, sabi niya, set realistic goals. Break down large tasks into manageable chunks. Sa madalit salita, yung malaking nais mong mangyari sa buhay, umpisahan mo sa maliit na bagay. Hanggang sa makarating ka doon sa mas malaking nais mo sa buhay. Plan. Magplano po tayo. Sabi dito, set a realistic goals. Pangalawa po, use planner or calendar, sabi dyan. Ano po? So, organize and visualize your time. Ikayo po nga tinang atintanang ang cellphone, gamitan tala po rin kaya katamong planner. Tsula po kaya cellphone. Ano po? Leave space for flexibility. Hindi kung ano yung lang naisip mo, yun lang yung tama. Maging flexible tayo doon sa mga bagay na pwedeng i-insert natin sa lalong ikaganda ng mga bagay-bagay. Yon ang paghanda, yon ang schedule your time wisely. Alam po ninyo, kapag ang isang tao, ginagawa niya yung schedule niya sa tama, ibig sabihin, pinapahalagahan niya yung oras.
Hindi iyon pagiging isang perpektong tao, kundi pagpapahalaga iyon sa oras. Kapag meron tayong ginagawang schedule, hindi mo man sinulat yon, nasa isip mo lang yon, ibig sabihin, pinapahalagaan mo yung oras, hindi yung come what may. Ano po? Kaya, set your time wisely. Pangatlo po, yung tinawag na pace. Pag sinabi pong pace, ginamit po ito sa word na the speed of which someone or something moves. So, ibig sabihin, kung paano mo ngayon, kung paano ka nag-stop, kung paano mo inaayos ang iyong sarili, ang iyong buhay. Ito po, sabi dyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kanino niya sinabi yan? Sa isang tao na abala siya sa bagay na alam niyang mapapakinabangan niya. Wow, mali po yun, mukha niyan eh. Bakit po kasi? Kasi po, sa totoo lang, ang buhay po ay hindi puro trabaho. Ang ministry sa church ay hindi puro activities. Kailangan din nating magpahinga. Pag sinabing pace, ang tawag po, balance activity and rest. Hindi ko alam kung mayroon sa atin dito, potangati kang gagawan, uling mag-enjoy ka king gagawan mo, pati pamamangan mo, kakalingwan mo na. Yes, ayariming gewa mo, pero kumusta naman ang katawan mo? Kaya dito po, balance activity and rest. First and foremost, recognize your limits. Hindi lahat kaya mo. Recognize your limits. Avoid burnouts and exhaustions. Potang, kapag alam mo, ay, balo ko na yung obra ngayon, balo ko na ngayon, magtrabaho ka na magtrabaho, pero hindi magiging maganda yung kalalabasan kung ang focus mo lang ay mag-produce ka ng mag-produce. Hindi iyon. Recognize your limits. Magpainawa na ka man. Mangana ka man. Patuturan mo yung katawan mo. Pota, mabilis kang mulayingin, bukas ay nakamakakapaglakad. Ano po? Balance activity and rest. Practice self-care. Dahil pong relo ngayon, anong kasanting? Di mo po yung binyedang relo, mag-enjoy ko. Potang makaluklok ko, siguro kapit ng oras, makaluklok ko. Mag-vibrate ya. Yung sabi na kanina, oy, talakad ka, anak ako. Opo, please stand, ana. And walk, ana, yatin niya ba makanta? Sabi ko, masanting lareni. So, napon, may pagkwento kami din aliwang pastor ka rin. Saan yung pinaka-importante ngeni? Maliban, siyempre, persing Diyos. Siyempre, in health. In health. Hanggang kwalta mo, hanggang kwalta king yato. Nung bawal na yung mga leche plan. Agyume saliwan, mo naman nagyong kanan, lawin mo, niya mo. Hanggang manyaman niya yung pinakamanyaman na pamangan na tsunang ang keka, bahawal no mang kanan, lawin mo niya mo. Health. Naan ko rin sabihin, practice self-care. Prioritize physical, emotional, and spiritual well-being. Kaya, siyempre, para magkaroon ng balance, activity, and rest, take breaks, rest, and recharge to maintain your productivity. Kaya nga po, lelanganin ng Diyos nga bagabra ka nga na, at karas nimbengi, painawa ka. Ito po yung cycle na ng tao. Alitang, may gobra na kang patingapon, karas na nimbengi, makahirap ka pa ka rin laptop mo, karin kayo mo,
Anya po tang lungob ka kanitang magobra, mag-aral, alahan na kang power. Ne? Kaya panabiling kayo po karenga anak ini. Ne, misan, pakpaten ko pa huli. Siyempre, burin mo lang misa ayos. Ano po, take breaks, rest, and recharge to maintain productivity. O nanong ibiye mo kayong kumpanya mo. Megobra kang kabukas, ako karening anak. Kabukas kang magobra, kasi pambinging obrada. Kaya ba kakakit na ka, mamyalong ka, mag-games ka. May kinabang ka king games mo. Pero potang magobra ka niyan potang bingi. Bubalo makanano mong takaran. Bali pang takad, di nandalang kalsureng mata mo ka, di na mo nalang kalsuba kanita, lami patudtud ako. Kanya, take breaks. Mag-rest na mo po, po bawaling mag-rest at iniing mayap. Kaya yung Gino, sinabi na, karasning kapitong aldo, migpainawaya. Rest, mag-rest na mo. Pero yun naman purong rest. Pota manaba na kang manaba. Ne? Kaya, balance activity and rest. So, siyempre, bangkanita, maging kang productive in order for us to honor God, pursue priority, plan, pace, and pursue. Nga na. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ang sabi dito, at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Final words of Peter. Karing kanyang susulatan. Magpatuloy kayo. Mo pinlano kay ba't pinlano alana. Pag-obran tayo. I-prioritize namin dapat i-priority. Kaya, pag sinabi pong sabi dyan, use time to pursue spiritual growth. Una, invest in Bible study and prayer. Deepen your relationship with God. Pangalawa po, engage in meaningful activities, serve others, learn new skills. Yan. Engage in meaningful activities, serve others, learn new skills, or mentor. I-pursuta mo po yan. Set spiritual goals, strive for Christ-like character and obedience. Baloy po, nandin pipagkwenton mi kayong Sunday School. Kareng UMM. Pisasabihan ming maintenance. Ating kami sharing ang maintenance. Ang abanggit po rin metong kareng UMM, maintenance. Tayo po, meron tayong mini-maintain na spiritual life. At for us to maintain invest in Bible study and prayer. And worship, siyempre. Bali po, aranasan kayo po. Daranasan ko po na nagpa-check ako last year. Meron po akong sugar, diabetic. 2 weeks po akong hindi uminom nung iniinom kong maintenance. Anyang pa-check ko, makareject ang, sabihin pag-reject talagang kain medyo grabe yung bagya, matas. Makareject. Anyang kitna na ako anong tinanong ako, ba't ganito nangyari? Sinubukan ko po kung talaga, pag hindi na ako nag-maintain ng gamot, mami-maintain ko na yung aking sugar. Hindi pwede yun. Pag hindi mo maintain, yung kaya nga maintenance meron ng organ sa katawan mo, ang sabi ng doktor, na hindi na nagpa-function regularly. Kaya, ang mangyayari doon, pag hindi yun na-maintain, talagang mahihirapan na siya, hanggang sa sumuko na siya. Kailangan may tutulong sa kanya. Yun ang trabaho ng maintenance. So, bigla ko naalala, kapag mainit ang pananampalataya mo ngayon, naglilingkod ka sa Diyos, pero hindi mo mine-maintain, babalik ka sa dati. Pagkelingwan mo ng manalan, pagkelingwan mo ng memasang Biblia, magbalik ka kaya dati mong biye. At
may sayang itang oras na kekang ginugol. At ang mahirap nito, madadatnan ka ng Panginoon sa ganoong kalagayan. Kaya kapatid, pursue to spiritual growth, invest in Bible study, engage in meaningful activities, and set spiritual goals. Kaya dito po sa ating pagbubulayan, bilang Kristiyano, bilang mga Metodista na nandito ngayon, gamitin naman natin ang ating oras, lagi nating isaisip kung paano maparangalan ng Diyos sa oras natin. At mangyayari lang yan, sabi diyan, effective time stewardship requires intentional effort, but the rewards are eternal. By prioritizing, planning, pacing, and pursuing, we honor God with our time. Sana po ang oras natin na ginugugol sa lahat ng pagkakataon ay maparangalan ng Diyos sa ating buhay. Pinagpala po tayo ngayong umagang ito at pagpalain tayo ng Diyos sa ating buhay. Wait mo po. Sige, tuloy mo na. Talakata mo po at manalangin. Tunay nga, Panginoong Diyos, maikli lang ang panahon namin sa bundong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi maubos ito sa mga bagay na walang kabuluhan. Kundi pa naman magamit ang bawat pagkakataon ng bawat sandali na magbigay lugod at parangal sa iyo. Hindi magtatagal ang buhay. Hindi magtatagal ang aming panahon sa mundong ito. Kung kaya't dalangin ko po, Panginoon, na gamitin ang lahat ng ito nang may karunungan at may banal na pagkatakot sa iyo.
Kung sa mga nakaraang araw, Panginoon, ay hindi naging pagpapala para sa iyo ang aming mga ginagawa, patawarin mo kami. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Ibuhos mo po, aming Ama, ang iyong masaganang pagpapala upang sa aming paglilingkod ay manatili kaming pagpapala din naman sa iba. Narito po sila, Panginoon, patuloy na umaasa at dumadalangin sa iyo. Ang iyong mga anak na lumapit, lumuhod, nakatayo, nakapikit, nakaupo sa kanyang tahanan, kasama sa pananambahang ito na nasa ibang bansa. Yes, Lord, pakinggan mo po ang kanilang tinig. Pakinggan mo po ang kanilang mga karaingan at panalangin. At ibuhos mo, Panginoon Diyos, ang masaganang pagpapala upang tanggapin nilang may galak, may kahandaan ang bawat pagpapalang inihanda mo sa amin. Patuloy ko pong nilalapit sila, Panginoon Diyos, upang higit na maranasan ang iyong dakilang biyaya na magbibigay ng pagbabagong buhay sa amin. Ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang buhay sa lahat ng pagkakataon. Yes, Lord, salamat po sa pananambahang ito na naghamit upang maparangalan ka. Kung kaya lahat ng naging bahagi, Panginoon, ay ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanila. At sa amin naman, Panginoon Diyos, na tumanggap ng lahat ng pagpapala, kagalingan ng aming sakit, sa mga hamon na nagdulot sa amin ng kalungkutan, tanggapin namin ang masaganang pagpapala mula sa iyo. Salamat po. Uuwi kami na may pasasalamat. Pansamantala kaming maghihiwalay, Panginoon Diyos. Subalit, ang oras na inilaan mo sa amin sa mundong ito, gagamitin namin para sa isang banal at tapat na pamumuhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Dinan mong panahon, ing pamagbanal, puso mo at yeki, Diyos mo patalan, ing Espiritu, Diyos namang sapat, ing paglapit mo, hanggang ikatasan. Ating tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang oras na inilaan sa bawat isa sa atin ay maging pagpapala at gamitin upang lalong maparangalan ng Diyos. Sa inyong lahat ngayon at hanggang sa magpawalang hanggan. Amen. Magsakit po pala ang pagluluwal. Sa kapitid ko sa mga
makilala kay officer na naging